So ako nga po si TPL4 at ito po ay aking munting podcast dito. At yun nga, unahin na po natin, dire-diretso na po tayo sa talakayan. Unahin po natin galing kay General Nicolas Torre III, ang sa ngayong General Manager ng MMDA, at sa meron po siyang interview sa isang programa niya doon sa 1PH. At tinatanong po siya na kung meron mo siyang plano tumakbo sa kahit anumang posisyon sa gobyerno sa future. At ang sabi po ni General Nicolas Torre, na wala namang problema kung tumakbo siya or hindi or whatever, kung anong gagawin niya sa buhay niya, syempre. Diba? Walang problema tumakbo. Meron naman siya karapatan po na tumakbo siya kung sa anong posisyon sa gobyerno na siguro kung titingin niya na makakatulong siya. Pwede po siya tumakbo pagka senador sa 2028. Pwede siyang tumakbo sa kahit ano, vice-presidente, presidente. Kasi pasok naman po si General Torre sa requirements na nakasaad sa ating saligang batas kung ano yung pwedeng tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno, lalong-lalo na sa presidente, vice-presidente at sa senador. Of age na po siya. So, walang problema. Wala pong problema yon. So ngayon meron po siyang meron kung tatakbo po, meron daw silang parang marathon sa May 16, 2026. Ang sabi ay takbo laban para sa mga bully part 2. Sa mga bully. Alam naman po natin na kung talagang si General Torre may pinaparinggan itong title, may pinaparinggan siya ng kanyang tawag sa kanilang marathon na takbo laban para sa mga bully. Kasi alam po natin na meron pong naghamon, meron pong isang mayor sa Davao City na naghamon na suntukan sa silang dalawa. Nung kinasahan po niya, yung mayor, acting mayor pa yun siya ng Davao City na si Baste Duterte, bigla na lang sumipot pupuntang Singapore. Si Baste, na siya yung naghamon, nasuntukan. So, kaya po, ngayon, ang tingin kay Baste Duterte ay Barbie. At hindi po yung kasalanan ni General Nicolas Torre kasi hinamon ka, kumasa ka, dapat yung naghamon sa'yo, talagang kakasahan mo din. Kasi siya yun naman yung nag-una-una, di ba? Kung wala palang plano nung naghamon ka, tapos wala ka palang plano na harapin yung hinahamon mo, the moment na kasahan ka ng hinamon mo, duwag. Duwag yun. Tawag dun po duwag. Kaduwagan. Ganun. So, si General Torre po, madami ang nag-iisip or nag-a-advance thinking kung siya po ay tatakbo sa 2028 sa kahit anong posisyon. Pero ibigay lang po natin sa kanya kasi desisyon niya sa buhay. Kung anong desisyon niya sa buhay, kung tatakbo siya or hindi sa 2028 sa kahit anong posisyon, nasa sa kanya na po yun. Hintayin na lang po natin na kung ano yun. Darating naman din po yung araw na malalaman natin kung siya po ay tatakbo o hindi. Sa anong posisyon, sa higher posisyon. At doon na lang po natin tingnan kung talagang siya po ay papalarin at iboboto ng taong bayan sa posisyon na hinahangad niya. Kung ang talagang tukoy niya magserbisyo sa publiko. Yun lang naman talaga po yun. Ang totoo po yung totoo pong may mga tao na ang hangarin lang ay magsilbi sa kapwa. Yung mga taong hindi pinaplano. Hindi pinaplano na kung pumasok sila sa isang larangan na hindi nila inaasahan na yun yung magpo-fulfill ng kanilang purpose sa kanilang buhay.
May mga ganun po na mga nangyayari sa mga tao. At isa rin po sa mga sinasabi natin na factor sa pagiging public servant, yung totoong public servant ha, yung inuuna yung kapakanan ng bayan ha, tadhana po. Kung nasa tadhana po ni General Nicolas Torre na magsilbi sa taong bayan sa mga Pilipino in a capacity more than being an MMDA chair, na mangyayari po yan kung nakasulat po yan sa kanyang tadhana. Mangyayari at mangyayari yan. Kung hindi, hindi. Ganun talaga po yun. Fate, destiny, may mga ganun mong factors yan. So, yun na nga, tingnan natin ang trajectory ng karera ni General Nicolas Torre. So far naman po, wala naman po tayong nakikita na kamalian sa kanya. Magaling po siya na soldier, magaling po siya na sundalo, magaling po nga siya na pulis. Pero yun nga, galit na galit sa kanya ang mga DDS kasi siya yung siya yung naka-serve ng isang warrant of arrest galing sa International Criminal Court sa dating presidente ng Pilipinas. Yun pong task na yun ay napakabigat. Mabigat po yun sa kanya. Pero kasi yun po yung kanyang trabaho nung time na yon, at yun po ay kanyang ginampanan kasi po yun ang tama na gagawin. Na iserve yung warrant, sumunod sa batas, at sumunod sa kung ano nakasaad sa batas. Hindi sorry po. Okay na? Nawawala po tayo. Live po tayo ngayon. So, pasensya na po. So, yun nga. Sana ba tayo? Nawawala tayo. Pasensya na po. So, kung ano man yung desisyon ni General Torre, hintayin na lang po natin. Huwag tayong mag-advance thinking. Ang importante is kung ano po yung nangyayari ngayon at paano siya nagtatrabaho sa ngayon. Huwag na muna natin na isipin kung ano yung gagawin niya sa future. Wala pa po tayo sa future. So next, si General Torre, hayaan natin siya maging MMDA chairman. Okay naman yung ginagawa niya. Pumunta po tayo sa libreng sakay. Libreng sakay po sa Maynila at isusulong na po ang libreng sakay sa ipapatupad nationwide. Itong si maghintay itong chairman ng Manibela ba, I find him maingay at saka atat. Sorry to say, yung mga hindi makapaghintay, alam po ninyo hindi po basta-basta mag-roll out ng ayuda, diba? Alam po, may logistics po yan concern. May mga tao, kagaya nito ni Mar Balbuena, na gusto instant. Gusto lahat. Hindi po yan magagawa inuuna nga lang po yung mga mga madaming population, yung madaming tao. At isa na po, inuna ang Manila, Metro Manila. Diba? Binigyan nga yung tricycle driver, binigyan ang mga delivery rider, binigyan ng ayuda ang mga bus driver, bus operator. In stages po yan. Pero may mga tao pa rin na ganito na, ewan ko ba, instead na tulungan ang gobyerno na step by step,
mahapsay lahat, mabigyan lahat, maayudahan lahat. Naghahanap pa talaga ng ano, kulang pa, mga ingrato. Ingrato talaga. Ewan ko, napakasamang ugali po ang pagiging ingrato. Yung tinutulungan ka na, pero hindi mo ba kaya magpasalamat? Oh. Pero ngayon, sa ngayon, ginagawa naman po ng gobyerno, ng mga LGU, nagko-cooperate na po lahat para lang maibsan yung crisis na yung babayarin sa gasolina kasi alam po natin na maapektuhan tayo. Pero so far po, ang balita may dumadating naman po na mga supply ng langis sa bansa. At okay pa tayo hanggang June 2026. Hinihintay lang po natin matapos na yung gera doon sa Middle East. In the meantime, dahil nga madaming reklamador ng mga Pilipino, yun na nga, meron ng sahod ng ang bawat tsoper. Magmumula sa March 30, 31, ngayong araw, at saka hanggang April 6 to 8. Oh. Maghintay lang po. Darating din po yan. Darating din yung mga ayuda na ninyo. So ako, maghintay lang talaga. Matutong maghintay, matutong magpasensya, matutong mag-adjust sa mga nangyayari sa paligid kasi hindi naman kayo lang naman ang nagsasuffer yung mga driver, yung mga pasahero nyo, anong isip nyo, di ba? Kung kayo marunong mamalasakit, maintindihan ninyo yung sinasabi ko. Kung wala kayong malasakit sa kapwa, hindi talaga maintindihan. So, next. Breaking news. Ito na naman si former Senator Antonio Trillanes IV. May sinasabi po siya, si Antonio Trillanes, sabi niya, hindi na daw siya magpupolitika, tatanggalin daw niya ang kanyang sarili sa political picture. Alam daw niya kung ano ang mangyayari sa 2028 at kaya siya ay all hands on deck. May panata talaga yata to si Sonny Trillanes Ang eye on the ball, focus po si Antonio Trillanes sa kanyang, let's say, paano ko ba sasabihin to? Focus po siya sa paghihiganti sa mga Duterte. Obvious ba? At tinawag po ni Antonio Trillanes, I will assume na ang sinasabi po niya na enemy of the state dito ay yung kanyang mortal enemy na si Rodrigo Duterte at enemy of democracy. Tapos pagka nawala yon, then let's start rebuilding our country. Yun yung ina-focus niya. Enemy of the state, yung mga Duterte daw, at enemy of the democracy, yung mga Duterte din. And I have to agree, yung sa sinabi niya na enemy of democracy ni Antonio Trillanes, disclaimer, hindi ko po gusto si Antonio Trillanes I'm not a fan. Hindi po ako niya fan. Pero sa punto na enemy of democracy, kung siya ay inaalud niya na enemy of democracy, si dating Presidenteng Rodrigo Duterte at si Sara Duterte, I will have to agree. I have to agree na they are enemies of democracy. Kasi kung kayo po ay may sinabi po si Vice President Sara Duterte noong March 28, nung birthday ng kanyang ama, na hindi ko po masikmura. Hindi na, kung kayo Pilipino, hindi nyo masisikmura. Kasi po, ang iniisip ni
Ang sinabi po ni Vice President Sara Duterte ay dapat daw natin ipagtanggol ang kanyang ama, ang sambayan ng Pilipinas, ang buong bansa. Tayong mga Pilipino, kailangan daw po natin ipagtanggol ang kanyang ama, dahil kung ipagtatanggol ang kanyang ama, ay ipinagtatanggol din daw po natin ang ating soberanya. Kailan pa po naging kailan pa po na nakasalalay ang soberanya ng Pilipinas sa isang tao lang, kahit pa man siya naging former president ng Pilipinas. Hindi po nakasalalay sa isang Pilipino ang soberanya natin. Ito po ay nakasalalay sa buong tayong lahat. Hindi lang si Rodrigo Duterte. So ang problema ko sa statement ni Sara Duterte nung kanyang pagbibigay ng greeting sa kanyang ama nung kanyang birthday nung 28 March ay tatalakayin ko po yan sa ibang kung nabasa po ninyo yung mahabang write-up doon sa aking page sa TPL4, The Political Bandera 4 sa Facebook, maintindihan nyo po ang aking ibig sabihin na kung bakit kailangan sila i-consider na enemies of democracy. Kasi ang sinusulong po yung klaseng gano'n na naratibo na tayong lahat na Pilipino ay dapat pasanin ang problema ni Rodrigo Duterte doon sa ibang bansa dahil sa kaso niya na personal sa kanya, para bang parang sinasabihan tayo ni Vice President Sara Duterte na yung ama niya ay hari dito sa Pilipinas. Hari siya. Monarchy. Hindi democracy. Kasi siya parang nilagyan na ng status ni Sara Duterte yung ama niya na si Rodrigo Duterte ang ating bansa. Yan, nagigets nyo? Nagigets nyo ba kung ano yung pinupunto ni Sara Duterte? Kailangan natin i-burden yung problema ni Rodrigo Duterte doon sa ICC, kung saan siya po ay naghihintay ng kanyang trial doon, na malalaman natin ang resulta by end of April or May, kung magpo-full trial pa doon. Ang hinaharap po na kaso ni former President Rodrigo Duterte ay crimes against humanity. So gusto ni Sara Duterte i-burden ang tayong lahat ng mga Pilipino sa yung kaso na yon. At kung hindi natin idepensahan, ipagtanggol daw, parang pag pinapalabas, kung hindi natin ipagtatanggol si Rodrigo Duterte, ay parang give up na daw natin ang ating soberanya. Anong klase yan na pag-iisip? Abogada yan nagsasalita. Hindi ko maintindihan bakit ganon. Parang hindi siya nag-aral ng abogasiya. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng soberanya, na ang saklap. At gusto niya, yung ama niya, ang gawing standard ng ating soberanya. Kaya sinasabi ni Trillanes dito na enemies of democracy ang mga Duterte. I have to agree. Mag-a-agree ako kay Senator Trillanes, former na yan. Kasi ang iniisip ni Sara Duterte na pinapaisip sa atin na yung ama niya ay hari ng Pilipinas at sila ay mas mataas pa sa konstitusyon natin. They are above the law. Yun yung kanyang message noong birthday ng papa niya. Sumasang-ayon ba kayo doon? Knowing na yung nagkaso kay former President Rodrigo Duterte doon sa ICC ay kapwa Pilipino natin. Kapwa Pilipino, papaano sila? Yung mga biktima ng EJK, Pilipino po yan sila. Parte po yan sila ng soberanya ng buong bansa. Pero bakit si Rodrigo Duterte ang ginagawang standard ng soberanya natin? Pero pagdating sa WPS, sa China, sa mga ginagawa ng Chinese
militia doon sa West Philippine Sea, hindi po kinukondina ni Vice President Sara Duterte. Walang pakialam siya sa soberanya. Di ba? So makikita ninyo kung gaano kagrabe, kung gaano kagrabe ang pinapahiwatig na mensahe ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino, sa ating lahat. Kung ang hinihiling niya ay tayong lahat ay idepensahan ang papa niya sa isang problema na ginawa ng papa niya sa kapwa Pilipino, tapos tayo pa yung mag-aabogado sa kanya. Kung ano man po yung nangyayari doon kay kung ano po ba nangyayari sitwasyon doon kay former President Rodrigo Duterte sa Dahig, sa kanya na po muna yun. Sa kanya po yun. Problema po niya yun. Personal yun. Hindi po siya tumatayo as soberanya ng ating bansa. Unfair po yun sa ating lahat kung nakatutok lang sa kanya yung soberanya pala ng ating bansa. Tayong lahat po na Filipino citizen, Pilipino, pinanganak dito, tayo po ang soberanya. Hindi iisang tao, hindi galing sa iisang pamilya, at lalong-lalo na hindi sa isang preso doon sa ibang bansa dahil meron siyang kaso na crimes against humanity. Mabigat po 'yon. So, good luck na lang kay former Senator Trillanes. Alam ko na focus siya at ibang klase talaga pag may focus, no? And ako lang parang ako ay natatawa. Kasi hindi to sana dapat mangyayari kung hindi sloppy ang kampo ng mga Duterte. At dahil sloppy ang kampo ng mga Duterte, ang mga kagaya ni Trillanes ay nakakakita talaga ng lusot. Makakakita ng butas yan. At sa ngayon, alam natin na merong butas, malaking butas ang kampo ng mga Duterte. At hindi rin yung kasalanan ni Senator Trillanes na nakita niya yon. Kasi nga, butalo man yung mga Duterte. Sila mismo yung sloppy, yung kampo nila. So kung nakakita ng avenue, kung paano maka-rest back itong si Senator Trillanes sa kanila, hindi na kasalanan ni Senator Trillanes yon. Kung sila yung mismo, yung gumawa ng isang bagay na nakitaan sila ng kahinaan. Ito ba? So good luck, Senator Trillanes. At sana, alam ko nun, huwag ka sana magsalita ng tapos. Baka malayo pa yung 2028. Magbuka ulit, gusto mo. Di ba? Who knows? Depende sa tao yan. Sige. So, nako. Next topic tayo mga kaibigan. Ito po, sumakit po yung ulo ko nito. Nagdadrama si Manang Aimee. Nagdadrama po si Manang Aimee na kapatid ni PBBM. Nakita ko po yung kanyang video kagabi. Kanina, nagsisend po sa akin yung aking mga kaibigan ng kanyang video na ano yun? Mensahe ba yun para si Mana Santa o mensahe yun na pangpaawa, pa-drama, effect? Ano ba? Paano ba yun? Ano tawag natin doon sa kanyang drama-drama? Humihingi ako ng tawad. Hindi ko kinaya, ang sabi ni Manang Aimee. Wow! Drama si Manang Aimee. I'm sorry, Manang Aimee. Well, I met you once. I like you kasi bibo ka. When I met Manang Aimee, wala siyang ka-ere-ere. Ano siya? Bibo talaga siya na babae. Wala siyang ang first impression ko kay Manang Aimee is mabait. Wala siyang ere. Baklang, bakla.
yung tinatawag na baklang babae, babaeng bakla, yung ganun ba? Parang ano lang siya ba? Bibo, ganyan. Pero that was way back 2018. Bago pa po siya naging tumakbo pagka-senador noong 2019. I met Manang Aimee 2018. At I think I have to regret na ako yung isa sa mga nagsabi kay Manang Aimee na tumakbo pagka 2028. Kami yung 2019. In-encourage namin si Manang Aimee tumakbo pagka-senador noong 2019. And I think I have to regret it now na ganun na nangyari. So si Manang Aimee, yung kanyang video kagabi, kulang lang po ako mag-nosebleed. Humingi si Manang Aimee ng tawag kay Apo Lakay. Dahil hindi daw niya po nagampanan ang habilin ng ama na bantayan ang kapatid na si Bonget. Manang Aimee, si Bonget ngayon, senior citizen na, kagaya mo. Hindi na niya kailangan ng bantay-bantay mo, Manang Aimee. Hindi na siya baby. At never siya nagpabantay naman sa'yo, Manang Aimee. Ang nagbabantay kay Bonget, Manang Aimee, si Mami Meldy. Diba? Siya yung paborito ni Mami Meldy. Si Bongbong. Hindi ikaw. Kasi ikaw daddy's girl ka, diba? Di ba, Manang? Daddy's girl ka, daddy's genius girl. Remember? Sabi mo pa yun. Si Bongbong, Manang Aimee, si Bonget, makimama. Asan ba ngayon yung mama niyo? Di ba nasa Malacanang? Kasi si Bongbong Marcos ngayon nagte-take care sa mother niyo. Di ba? Bakit hindi ka mahingi Manang Aimee ng patawad sa mama mo? Kasi ikaw eldest, ikaw panganay, bakit wala sa iyo yung mama mo? Bakit wala siya sa San Juan? Bakit nandoon siya sa Malacanang? At ang nagte-take care sa kanya, yung kapatid mo na lalaki, at yung kapatid mo na youngest na si Ma'am Irene. Sinabi ito ni Senator Amy Marcos sa baliktanaw niya, sinasabi ng kailang amat tungkol sa paghingi ng tawad. Ay, alam nyo, yung ginagamit yung patay sa mga klase ng ganitong propaganda, necropolitics. I am very, very disappointed kay Manang Aimee to do this tactic na necropolitics. Kasi ito po, dilawan lang po yung gumagawa ng necropolitics. Yung tipo ba nga, yung about tong kwento kay Ninoy, kwento kay Cory, yun po yung mga dilawan, yun po yung kanilang core, necropolitics. Tapos si Manang Aimee ina-adapt to ngayon. Ginamit ba? Do you remember na ginamit ninyo before ng mga loyalista si Apo Lakay? Nakikita ba ninyo yun? Hindi ko ma-remember na ginamit ever si Apo Lakay na kailangan ungkatin yun patungkol sa kanyang buhay. The Marcoses went up the political ladder back after going back sa Philippines noong 1991. Yung mga Marcoses, they went up the ladder on their own merits. Di ba? Pero si Manang Aimee ngayon ginagawa ng ano ba naman Manang Aimee? Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Ikaw, kasama ka na naninira sa kapatid mo, Manang Aimee. FYI, for your information, kasali ka sa naninira sa kapatid mo, mismong si ading mo, sinisiraan mo, Manang. Hindi na kami nag-uusap. Obviously, hindi ka kakausapin ng kapatid mo. Sinabi mo na nagdodrog, gumagamit yung kapatid mo, gumagamit yung manugang mo, gumagamit yung mga pamangkin mo ng droga. Sure ka Manang Aimee, kakausapin ka pa ba nila? Hindi. Siniraan mo buong pamilya nila. Tapos i-expect mo, nakakausapin ka Manang, hindi siguro Manang. Logic lang Manang, common sense. Common sense Manang, hindi ka kakausapin nun. Pinagbintangan mo
Pinagbintangan mo kapatid mo na nagdodroga. Sister-in-law mo nagdodroga. Pati yung sinalin mo pa yung mga anak nila na nagdodroga. Sinabi mo sa harap yun ng isang kongregasyon ng religious congregation ng Iglesia ni Cristo. At ano nangyari nung sinabi mo yun? Pinatigil nila yung kanilang rally Manang Aimee. Kasi hindi yun yung venue na naglaladlad ka ng kung ano mang iniisip mong maruming laundry ng pamilya mo. Buti kung saan nakikitaan namin ng publiko ng sintomas ng sinasabi mo sa kapatid mo. Pero wala Manang Aimee. Ikaw yung mukhang ikaw yung mukhang adik eh. Oh. Hindi ka talaga kakausapin ng kapatid mo. Siniraan mo yung kapatid mo. Expect mo na magpapabantay siya sa'yo? Anong tingin mo sa kapatid mo? Matanda na si PBBM. Senior citizen na baby? Baka ikaw yung nagiging ulyanin at kailangan ikaw Manang Aimee ang kailangan na bantayan. Maayos yung buhay ng kapatid mo Manang Aimee. May asawa. At magti 30 years na sila nagsasama. Hindi chikstirada yung kapatid mo. Faithful yung kapatid mo sa kanyang asawa. Meron silang 3 anak. Maayos nila napalaki ang kanilang mga anak. Diba? Ikaw Manang Aimee, tingnan mo muna sarili mo sa mirror. Tingnan mo muna yung sarili mo kung maayos yung buhay mo. Kung nakapangasawa ka ng maayos. Asan yung mga ama ng mga anak mo? Asan yung ama ng mga anak mo? Sino yung madaming issue? Sino yung wala doon sa Hawaii nung pumanaw yung inyong ama? Nasaan ka Manang? Di ba nasa Morocco ka? Wala ka doon nung nawala na yung ama ninyo sa Hawaii. Nasa Morocco ka Manang. Tapos, sasabihan mo yung mga kapatid mong dalawa na nandoon sa Hawaii nung time na nawala yung ama nyo, na sila pa yung hindi nagbabantay. Ikaw Manang ang dapat bantayan eh. Sa totoo lang. Ay, hindi ka kailangan, nagkulang ka talaga Manang. Kulang-kulang ka sa head. I think nagkukulang. Baka nag-aano ka naman ng tawag dito, second childhood. Baka ikaw yun Manang nagsi-second childhood. Nagiging ulyanin. And posible kasi you are in the age na, di ba? 70s ka na Manang, nagsi-70s ka na. Yun nga, sabi ni Maxifer, si Aimee nga ang dapat bantayan, di ba? Sabi ni siya yung dapat babantayan. Hindi si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, busy. Busy na nagiging presidente mo. Daming ginagawa halos araw-araw. Busy po ang presidente ng Pilipinas. Babantayan siya ni Manang Aimee. Ang laking damulag na po ni PBBM. Senior citizen na siya, tapos gusto ni Manang Aimee magbantay. Anong tingin niya sa kanyang kapatid? Baby pa? Anong tingin niya sa asawa, sa first lady? Hindi makatake care sa kanyang kay PBBM? Manang Aimee, may asawa na po yung kapatid niyo. May asawa na po. The moment siya nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng sariling pamilya, wala ka na. Hindi ka na, wala nag-oobliga sa'yo na mag-take care sa kapatid mo once na nagkaroon na sila sarili niyang buhay. Nakakadismaya si Manang Aimee. Ang tanong ng maraming loyalista ngayon, ano ba po ang pinakain o pinainom ng mga Duterte kay Manang Aimee? Yun ang tanong namin. Ako po ay third generation na loyalista, Marcos loyalist. Third generation na po. Lolo ko po, papa ko po, ako po. Kami. At ako po, buti na lang po, siguro nagpapasalamat din po ako na wala na po yung father ko. Pumanaw na noong 2022. Hindi na po siya nakaboto nung May 2022 at
siguro kung nakaboto siya at nalaman niya na nanalo si PBBM nung time na yon, mas masaya po talaga yon. Hindi na po siya nakaabot. Pero gano'n pa man, kami po, hindi ko alam kung paano, pinalaki po kami kasi ng loyalista eh. Oh. At syempre, sa mga loyalista, Marcos loyalista, kasama po yung mga anak. Pero, nagkakaroon po kayo ng conflict ngayon dahil kay Manang. Naiinis po ang ewan ko ba, hindi ko po binoto. Kahit na po mabigat sa kalooban ko, hindi ko po binoto si Manang Aimee last 2025 election midterms. Hindi ko po siya binoto. Hindi ko siya binoto kasi alam ko na iba na po yung kanyang timplada. Oh. Isa pa rin po sa mga things na hindi ko na sikmura, si Manang Aimee, doon pa siya kumatig doon sa gustong magpapatayin ang kanyang kapatid. Doon sa kanyang kaibigan na sinabi sa madlang people, nalaman nating lahat, napanood, narinig, na nangontrata ng mamamatay tao para patayin si PBBM, si First Lady, at ang pinsan din ni Manang Aimee na si former Speaker Martin Romualdez. May tao na nagsasabi na nangontrata ng pamamatay tao para patayin pamilya mo, hindi. Doon ka pa rin pumanig sa nangontrata na papatay sa pamilya mo. Ibig sabihin, ikaw, gusto mo mawala yung mga pamilya mo. Ikaw mismo gusto pumatay sa pamilya mo kung ganun lang man lang ang kung ganun ka-linear ang thinking natin. Pinanigan mo yung taong gustong pumatay sa pamilya mo, ikaw gusto mo ring patayin yung pamilya mo. Yun lang yun. So, wag naman ang Aimee, hindi ka na kailangan ni Bongbong Marcos, Manang Aimee. Hindi ka na niya kailangan. Hindi ka na kailangan ng kapatid mo. Hindi na kailangan ng kapatid mo ang iyong mga payo. Hindi kailangan ng kapatid mo yung kapatid na dugo na pumapanig doon sa mga taong gustong patayin siya, gustong sirain ang kanyang administrasyon, siraan ang kanyang pamilya. Manang Aimee, logic lang Manang Aimee. I do not know where you're going with this. Pero pag dumating ang panahon ng 2028 at ikaw ay tumakbo kung ano man ang posisyon na gusto mo, malabo. Malabo po. Kung kayo magtatandem ni Sara Duterte sa 2028, malabo. Malabo talaga. So, Manang Aimee, again, kung makakarating to sa iyo, huwag mo problemahin si Bongbong Marcos, Manang Aimee. Kahit man tingin mo sa kapatid mo ay hindi kasing talino mo, kasi ikaw ang genius girl ni Apo Lakay, Machiavellian yung kapatid mo, Manang Aimee. Do not discount him. Do not underestimate your brother. He knows what he is doing. Diba? Ikaw, Manang Aimee, alam mo ba yung ginagawa mo? Kakulango.
peke. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Puro fake news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga